400,000 na mga halaman, bukod pa yung mga variety nila na nag-aangkin ng binhi ng buto. Yung iba kasi ay dumadami sa pamagitan ng spores, ngunit marami yung sa pamagitan ng buto. At ang buto ay napakahiwaga at mahirap mabuhay sa mundong ito pag nawala yung mga buto na yan. Imagine ninyo na isang taon na walang mga buto ng mga halaman. Yung ating mga damit, yan ay nakasalaysay sa mga buto ng mga halaman na itinatanim, itong kuton, yung mga hinihiga natin bed, mga bedsheet, mga kinakain natin, yung ating mga iniinom na mga kape, galing yan sa mga buto. At ang mga buto ay ginagawa ding fuel ngayon, ginagawang mga gamot. Kung let food be thy medicine, ay let seeds be thy medicine. At itong mga buto, kahit yung buto ng mustasa ay nabanggit ni Kristo. Sabi ni Kristo, maliit daw lamang yung mustasa niya kasi merong mustard seed, mustard tree. Ganito din kalaki ang binhi nun. Yun ay lumalaking kahoy. Hinangaan ni Kristo at sinabi sa atin. At itong mga binhi ay mayroong iba't ibang paraan. Mayroong iba't ibang sizes. Kagaya nito, yun yung ito, tingnan mo. Papakitutukan yung pinika. Ito. Makikita ba lang? Yung maliliit na rin. Pakikuha mo lang. Ito yung pansit-pansitan. Ito'y pinutol ko na noon at amin hinalo sa pansit. Pagkaraan ng 2 weeks, ganyan uli kalago. Ay, yung kanyang bunga ay napakaliit, oh. At yan ay, igagay mo lamang at isabog, yun ay tutubo na. Yung binhi, pag iyong tinuyo, ibinilad, nagiging dormant siya, parang natutulog. Kaya't ito, ay anong nangyari dyan? Ganyan na naman tuyo. Siya'y dormant. Wala siyang function pag siya ay natuyo. At ito, kahanga-hanga, pag ito'y nabasa, naikuan mo sa tubig, mabubuhay siya. Nakakontak yan dyan, oh. Tapon mo, mabubuhay yan. Itong buto, bagaman yan ay dormant, bagaman yung butong yan ay napakaliliit, ay yan ay mayroong nutrients na nakaimbak dyan sa napakaliit na buto, at mayroong butong mas maliit pa dyan. May mga nutrients diyang nakaimbak. May inilagay ang Diyos dyan na instruction kung paano siya magigising pag nakakontak ng tubig at ng oxygen. Paano siya magigising para magkaroon ng ugat at maging bagong halaman. Ang mga scientist, ang mga dalubhasa ay hanggang ngayon takang-taka kung ano ang nangyayari sa loob ng binhi
Sapagkat hindi naman makita eh. Andiyan naman eh. Ando sa ilalim. Mayroong instruction ng Diyos doon. Dito sa binhi. Kung anong mangyayari, kung ano ang magiging reaksyon niya. Kapag nakakontak ng tubig at magkaroon ng ugat at maging bagong halaman. Kaya nga't ang binhi ay kahanga-hanga. Ito'y miracle talaga. Lahat nating mga kinakain na mga halaman, lahat ng mga binhing yan ay hiwaga. Mula sa pagsibol hanggang pagbubunga, hanggang pagkatuyo ng mga buto, ay isang hiwaga ng Diyos na ating pasasalamatan sa Kanya. Na maraming mga binhi ay nakakasurvive, nakakatulog ng inaabot ng 2,000 taon. Yung iba ay may mga kwintada pa na 35 years, pero doon na lamang tayo sa 2,000 years. Ang Israel ay kanyang ginising ang binhi ng dates, date palm, na 2,000 years nang natutulog ay kanilang nagising. Napakatinding napakatinding hiwaga, no? At kapag siya ay na-preserve sa ilalim ng sa mga bundok na maraming ice, napipreserve doon sa ilalim, hindi ko alam kung anong tawag doon, mayroon terminong tawag doon, 1,000 taon ay pwede pang pasibulin. At yung binhi kasi kumakalat yan. Ang mandate ng Diyos sa mga binhi ay kalatan ng buong lupa. At ito'y kumakalat sa pamamagitan ng pagputok. May mga halaman na pagka matuyo yung bunga ay pumuputok. Kagaya ng munggo, pumuputok yan. Yung serpentina, pumuputok yan. At pagputok, tumatalsik yung kanyang binhi para makaabot sa malayo. Mayroon namang binhi na lumilipad. Para siyang parakyot, parang ibon na may pakpak pag iyong titingnan sa mga magagandang kamera. At kung saan ipadpad ng hangin ay daladala siya. At pagka yung hangin ay bumagal na, siya ay babagsak at siya ay sisibol doon, kaya malayo ang naaabot. Yung ibang mga binhi ay daladala ng mga hayop, kumakapit sa mga katawan ng mga hayop. At kung saan pumunta yung mga hayop, ay di daladala yung binhi para kumalat. At yung iba naman ay sumasama sa mga agos ng tubig. Mayroong isang niyog na nakalakbay ng mga 2,000 miles, nakalutang-lutang sa tubig bago subadsad. At ito'y pumasok sa ilog pagdating ng high tide at pinagmula ng isang puno ng niyog. Kaya't napakahiwaga, no? Kung paano mini-maintain ng Diyos ang buhay ng kanyang mga nilikha. Di lang yung iba ay talagang tinitikis, wasakin yung mga binhi na yan, yung mga halaman na yan, tinitikis nila. At napakasaklap nito. At yung pamana ng Diyos ng mga binhi sa lupa ay unti-unting naglalaho. Mapalad tayo, ay awan ko kasi sa mga mangyan sa Mindoro, nagtatanim na rin ng mga hybrid. Doon sana magandang kumuha ng mga natural na binhi. Kaso ini-introduce na rin yung mga
mga variety na hybrid. At na bagay meron pa sa online. Makakabili pa kayo ng mga binhi na hindi mga hybrid. Heirloom yata ang tawag sa mga binhi na yan. Kaya't na ako'y umaasa na pag nakakita kayo ng mga halaman, i-appreciate ninyo yung kanilang mga buto, yung kanilang mga binhi. At baka naman pwedeng tulungan niyo akong i-preserve natin, panatilihin yung buhay ng mga halaman na yan. Kasi yung mga natural na yan, hindi na nangangailangan ng matinding pag-aalaga. Kita yung mga alugbati na yan, no? Yung mga pangko, mga saluyot, mga pamana ng lupa na hindi napakialman yan, ayan ay napapakinabangan. Kita yung mga malunggay, walang hybrid na malunggay. Kita mo, tuloy-tuloy nating napapakinabangan. Eh pag yan ay nawala at napalitan na nung mga pinakialman ng tao, mga hybrid na mga binhi, ay napakagastos ng magbukid. Napakapanganib na sa kalusugan. Sana ay kayo nakinabang sa natural wellness ni Pastor Vito.